Ito talaga ang nakakapagpaiba sa akin mga kaboss. White plum. Ano kaya ang ingredients? Ayan, may bunga yung papaya. Oh. Kunin natin. Kaya ba natin kunin yan? Diba? Video po ito ng kapatid ko. Nagkaroon po ito mga kabossing ng kaunting terrace sa likod. So dahil pagka nagkakaroon ng ganyan na pinipinturahan ng malamig ay hindi nagiging maganda yung resulta. Kaya sana naman ay huwag magkaroon ng diferensya. Yan tulad niyan So mga ganito ay maraming naghahanap ng ganito na small car. Ganyan yung mga pick up. At meron din tayong finish na patayin natin kung iba. Product diyan sa bahay na isang van na MB350 Nissan. Ang ready to market na yun, gamat meron isang piyesa na bibilhin ko. At yun naman mga minor lang, madali naman in-order ko sa Lazada mga kabossing. Sa busina lang yun. So yan. At natutuwa ako dito dahil medyo maayos to. Bagamat may kaunting palang pagpakay, kaya natin ayusin yan. Then ito naman ay manual na Estrada na medyo old model na, 2010 yata yan, manual. So marami din naghahanap ng katulad, baka merong makagusto sa atin. Maayos mo goods pa to mga kabossing. So kaya lang maraming kulang, pero na order ko na itong mga ganito, itong tail light, mga gamit ko dito, saka yung corner bumper nito sa likod, rear bumper. Ayan. At hilamos buo to mga kabossing. Then ito naman ay nauna, matik naman siya na Revo gas. So inumpisahan na ito ng aking pintor dito. Ayan, Revo, isang Revo na gas automatic. At inumpisahan na rin ito ng aking pintor. Ito yung stay-in kong pintor dito. At yung isa naman, itong dalawa ay bala kong papintor. Kumuha na ako mga kabossing ng pintor na diba? Dati kilala ko na siya talaga. At dati nagpipintura sa akin, bagamat nag-extra siya, kinuha ko rin kasi para mabilis doon ang trabaho. Yan. Ngayon ay araw ng linggo mga kabossing, kaya wala tayong trabaho. At walang tao dito sa bahay na to. Hindi nila alam na bumaha sa loob. Ayan bumaha sa loob. So yan. At natry ko talaga mga kabossing na magkaroon ng vlog every week ngayon, kahit medyo hindi tayo kondisyon ng katawan natin. So siguro iniisip ko na lang kung siguro kung hindi tayo mabisyo tayong tao, ninigarilyo o nagiinom, baka magkaroon tayo ng malubhang karamdaman. Kaso siguro hindi naman tayo ganong kabisyo, kaya kahit nagkakaroon tayo ng paminsan-minsang karamdaman, may kinakaya naman natin mga kapatid. Katulad dati, kung mapapansin nyo noon, dati ang dami kong tanim na halaman na gulay dyan. Yan, paikot yan, pati doon sa kabila. So ngayon ay wala po mga kabossing dahil yun nga, may hindi natin inaasahan na mga pangyayari, kaya tayo hindi nakakapag-focus masyado sa pagtatanim. Bagamat yung ating trabaho ay hindi natin pinababayaan mga kabossing. At isa pa, at gusto ko rin i-share mga kabossing, na itong sa Jeep ay talagang I think diretso na yung pagkatapos niyan, dahil wala hindi na tayo makapag-rehistro ng hindi nakakonsolidate. At pagka po na-consolidate natin yan, yung prangkisa po ay hindi na atin.
parang isinurrender natin sa cooperative o korporasyon. Kaya sa tingin ko, sa nakikita ko sa nangyayari, bagamat may lumalaban na grupo ng manobela, ay wala na. Dire-diretso na, talagang nahusgahan na ng ating gobyerno. Gusto nila talagang i-phase out at nawala na yung hanap buhay ng mga ordinaryong mga operator ng jeep at mga nag-aambisyon na mga na driver na magkaroon ng sariling jeep. So wala na. Kaya hindi ko alam kung ayaw ko sanang i-comment to. Hindi ko alam kung gusto tayong tulungan ng gobyerno o talagang pansariling intention o advokasya o hangarin na lang ang ginagawa ng ibang nanunungkulan. Bahala na po ang Panginoon Diyos sa kanila. Sana mamulat din sila at kung yun ang kanilang gusto bilang sila yung namumuno sa ating pamahalaan, bahala na sila dahil wala sila naman talaga ang nasusunod Kaya minsan na hindi na lang ako nagko-comment, wala rin namang nangyayari. Kaya dito yung mga gamit ng mga pintor, hindi na naasikaso. So ayan, at yun nga binisita ko kanina, basang-basa ako dyan sa ibabaw. At dahil nga mga kabosing, tayo po ay may kung tawagin vertigo, hindi po talaga tayo makaano dahil nahihilo tayo. Isipin nyo, umakyat ako dyan mga kabosing, ay halos upo ako dahil nahihilo pa rin ako. Hindi pa tayo nakakapagpa-check up mga kabosing, pero alam ko yun ang sakit ko dahil nagkaroon ako ng ganun, umulit basta ako nagkaroon ng ng maliit na problema o na-depress, gano'n na sunod. Kaya alam ko may mga ilang, sana may makapanood, ilang may mga depression o anxiety. Alam ko naramdaman din ito, pero kailangan ko maging matatag dahil may mga anak pa akong pinag-aaral talaga. At siyempre gusto ko rin namang i-survive yung hanap buhay ko, yung gusto ko rin makita at ayaw ko namang na sa edad kong ito ay parang wala na akong magawa dahil malakas pa ako mga kabosi, bagamat ako po ay nag 60 na nung last birthday ko. Wala akong wala kasi akong bisyo mga kabosing. Kaya kung mapapansin nyo, hindi naman ako, kung nagkakasakit ako mga kabosing, isang araw lang, then after noon makita mo kahit may tapal pa ako dito sa swero ay nagtatrabaho na uli dahil yun talaga ako, ganun talaga ako. So ang bawal na bawal sa akin talaga yung ma-stress. Pero sa trabaho okay lang ako kahit ako mapagod, hindi tayo napapagod yun lang ang iniiwasan. So ayaw ko rin ng magkakaroon ng mga diskusyon. Mas gusto ko laging masaya. Kaya alam niyo mga kabossing, ang kapanalig, lalo po yung magkapatid na ni Louie, natutuwa ako sa dalawang magkapatid niya, lalo kay Kautol. Si Kautol kasi makikita mo yung pagiging mabuting tao niya at mabuting kapatid. Dahil kung mapapansin nyo, may mga basher si Louie na ayun nga daw puro asa kay pero wala yung kay Kautol. Basta sabi niya, inuunawa niya dahil yun ay kapatid niya. At si Kapanalig ganun din naman, kung gano'n siya ka-close sa kanyang kapatid na kay Kautol, dahil imposible hindi mo makaklose si Kautol napakaayos sa tao yan, napakamaalalahanin sa kakapatid, sa lahat. So yun ang nagugustuhan ko sa kanila. At lalo ngayon, shout out kay Kanoy na
graduate siya sa kanyang challenge. At ako naman ay talagang suporta sa iyo sa lahat ng Kapanalig team. Kung sino mang sumasali sa Kapanalig team ay talaga namang sinusuportahan ko. At gusto ko rin i-share sa inyo na baka akala nyo ako lang ang nakakatulong sa inyo sa maliit na bagay. Kayo ay nakakatulong din sa akin dahil kayo ang stress reliever ko pagka kayo napapanood. Once na napapanood ko kayo na ang sasaya ninyo, then sa maliit na bagay kayo nagkakasundo. Pero hindi ako naniniwalang hindi nawawalan ng problema yan. Pero at least naaayos nyo ng hindi na nakahalata ng mga tao. Yun lang. Salamat din kay Kapanalig na nakilala ko at alam mo naman na idol kita sa larangan ng pagpa-vlog. At ipagpatuloy mo yung pagmamando mo at pag-akay mo sa mga team mo. Dahil nakita ko kung paano mo sinuportahan si Kanoy. Yun ang nagugustuhan ko sa isang leader. Ayan, kaya kino-congratulate din kita bilang isang pinuno ng Kapanalig team. Ay lahat ng isinali ni Japper sa kanyang challenge ay hindi nangulelat talaga. Kung hindi man nanguna ay talagang hindi naman siya nawawala sa top na talaga namang nakakagraduate. Yun ang pinagmamalaki ko sa Kapanalig team. At nung magpangipangita nga kami mga kabosing sa amin sa Batangas ay nakita ko sila ng personal at nakausap ko na naramdaman ko na sila ay mabubuting tao mga kabosing. Mayroong distansya, hindi sila basta-basta kumikilos ng pabasta-basta na bagamat makikita nyo ay mga palabiro pero may mga marunong gumalang mga kabosing. So, alam ko naman hindi perfecto yung ang mga ugali ng mga yan, pero gusto ko sila dahil nasusurvive nila kahit kakaunti sila. Ay nakita ko ang pagkakaisa nila sa maliit na bagay, yung pagkakamping na kung tutuusin sa team kasi mga kabosing pag hindi parehas ang kayo ng trip, pwedeng sabihin ng isa ayaw ko nga ng ginagawa natin para tayo nagtulukulukuhan lang. Pero hindi, maganda doon na nagkakaisa sila at iisa ang kanilang trip at iisa ang kanilang layunin mga kabos. So ngayon, yun nga, sana matuloy yung plano ng Kapanalig team na magkaroon ng camping site at susuportahan ko yan sa abot na ay makakaya. Sila ay magiging welcome doon sa gagawin kong kubo o maliit na bahay sa Batangas. At sinabi ko, nag-usap na kami ni Kautol dyan at ni Kapanalig na once na may time sila at sila ay may ibang place na maipakita sa vlog, sana ay magamit nila yun at ipauubaya ko yun sa kanila ng walang pasubali. Yan mga yan mga kabosing ay may utang na loob din ako na hindi nila alam. At ang utang na loob ko sa mga yan ay napapaligayan nila ang sarili ko, ang aking kalooban sa larangan ng panonood sa kanila. Lalo sana maging dire-diretso lang. Kung may mga problema dumating ay malampasan at alam kong kaya nyo lampasan. Mga bata pa kasi kayo at marami pa kayong mangyayari sa mga ganyang edad mga kabosing. Wala pa akong naiipon sa totoo lang. Yung mga edad na 33, 35 wala. Bagamat ako'y masipag, kaya lang yung mga ganyang edad ay yung mga bisyo ko na bisyong bata pa rin talaga na hindi talaga full ang attention sa pamilya. Kaya ako'y humahanga pa rin sa lalo kay Kapanalig na isang vlogger na hindi naman totally malakas ang revenue pero nakakapagpatayo siya ng sariling bahay niya. Yung bahay naman niya doon sa Kalaka talagang pinaghirapan niya bagamat siguro talagang may natuwa kaya may nag-sponsor ng yun lang bintana talaga ang sa kanya. At siyempre nakikita rin hindi naman magbibitaw ng pera yung mga sponsor na yan. Kung nakikita nila na hindi maganda lang, hindi maayos yung kanilang mga pagbibigyan. At yan ay kaya nagbibigay ng ganyan. Nakakapagpaligaya din mga kabosi sa kanila. So once na napapanood. Kaya hindi ako naniniwala na magbibitaw ang mga yan ng pera dahil hindi naman nila kaano-ano yan. Nang ganun-ganun na lang.
natutuwa sila at nakakapagbigay din ng saya sa kanila sa panonood ng kanilang mga vlog. So ayan mga kabossing, at medyo nadidilim, ay may kaunting hilo na naman tayo, pero ito naman, ito minsan-minsan lang, hindi naman laging ano. So saraduhan natin, simula na naman. At ayan, itong lugar na to, kabilang ito ay bahala ko sana ng pahalabasan at naging gubat na ayun, umaakit na yung damo sa pader. Sigurado may mga ahas dyan may mga hayop dyan na ninirahan, kaya kinakailangan kong ipalinis pati itong kanal na diretsuhan ito. Ayan yan, hanggang diyan. Pati ito asukal na kanina nagtabas ako ng mangga, tinabas ko yon, taas na yon. Ayan ang ganda mo, kinakailangan kong ipalinis yan. Naambon-ambon ay yung ibang, yung Indian may bunga pa tinabas ko na. Yung iba may bunga pa tinabas ko na kasi laging napupuno ng dahon yung alulod pag napuno, marado, umaawas alulod, pumapasok sa loob ng bahay, bumabaha. Ayan, tinabas ko na. So yan, uwi tayo sa bahay at medyo inaatake na naman tayo ng hilo. Mas magbuti pa sa akin yung magtatrabaho ng mabigat para hindi ko masyadong napupukusan yung yung nararamdaman kong hilo. Minsan nga nagkakasabay-sabay sedi, hilo, vertigo daw yun. Ayan, yan ay yun ang problema sa may mga depression o anxiety. Once na may ang daling po sakit. Pero kung makikita nyo sa katawan ko, okay naman, kaya lang ang pagod sa akin yung utak ko. Yun, minsan sa gabi hindi ako makakatulog dahil kung ano-ano mga pumapasok sa isip ko na hindi naman dapat isipin. So yan lang, at gusto ko rin ma-enjoy. So bahala ko sana pag okay na kapag uwi ko ng Batangas dalo uli ako sa Campanalig at gusto ko makasama uli yung team. Nakakatuwa at nag-graduate si Kanoy, plus napasama pa talaga nakapagpasaya talaga si Boy Pacho, na ang galing niyang makiride doon sa kalukuhan ni Kapanalig. O yan ang mga jeep ko, nista ko na. So naka-register yan mga kabosing, kaya lang pati mga driver tinatamad hindi na sila nagugustuhan yung nangyayari. Puro sila huli na talagang pinipilit talaga yung bagong sinusulong ng gobyerno jeep na minibus. Ayaw nila talaga ng jeep, ng traditional passenger jeep. Ayun ako yung nagsasalita patungkol dyan. Ayaw nila talaga ng jeep, ipinusulong talaga na yung tradition, yung Egypt na bus. Kahit pa nung sabihin nyo na pulaan yung bagong bus na China yan, tutuloy nila yan. Oo, isa pang ko na babalita ako, ewan kong totoo, hindi ko naman pwedeng pagtibayin, ay marami ng cooperative ang bumabagsak na nalalaspag yung yung pera. So bahala sila. Ako, sumali ako, bali korporasyon, hindi cooperative. Hanggang ngayon nga nag-register ako. Yung nakasali na nga, hirap pa rin Hindi ko alam kung buhay pa ba yung nasalihan ko na korporasyon. So yan mga kabosing, at bago nga pala dumilim, gusto kong bisitahin yung yung gilid na ginagawa kong garden. So siguro mga yan, mga bali nalinis ko pa yan siguro last month So yan, bisitahin natin. At nagdamo na uli. Ito ay nilinis ko rin nakaraan. Ayan, meron itong mga mga tingnan, pabayaan na yung jeep meron itong mga halaman na tanim
So ang ayan no, okra oh. Ayan, talong, sili. Kulang lang dito linis. Ayan. At nasira na rin yung ano, yung pinakabakod ko. Yung mga sili. Kulang lang sa abono yan. Oh, sili oh, mapay na. Ito yung sili oh. Isang araw lilinisin natin yan. At ayun, may mga ampalaya pang ano, gapang, hindi walang kabagan. At talagang hindi natin pwedeng hindi natin lilinisin ito dahil nga pwedeng ano, pamahayan ito ng hayop. Ahas o bayawak. May bayawak nga mga kabosing dyan sa loob na kesabi ko eh. Hindi namin mahuli-huli eh. Ayan. Meron itong mga halaman sa ano, sa ilalim na natatabunan ng damo. Kulang lang ito, ayun, bumabagsak na yung ano, damo dahil ano, sa lakas ng ulan kanina. Ayan o, sili. Ayan. Itong punang ito ng tuba, ang daming bunga. Tatabasin ko yan. At marami ng bunga yung ano, talong o. Ayan o, daming bunga. Pungunin natin yan. Ito o, may mga buko. May maliliit na talong na panggisa. Ayan. Sa lakas ng ulan kanina, bagsak yung mga damo. Ayan. Kasi puno ng papaya. May bunga yung papaya. Kunin natin. Kaya ba natin kunin yan? Hindi tayo makatalon mga kabosing dahil nahihilo tayo talaga. Try natin. Matay madulas ha. Sungkitin na lang natin mga kabos. Huwag na natin pilitin kasi nahihilo nga tayo eh. Kulit mo. Pwede pa to. Yan. Mayroon tayong papaya, siling labuyo. Ang daming bunga ng talong mga kabos. Medyo dilim na eh. Ayan o. Ang daming bunga ng talong. Talong na ano, maliliit. Ayan o, mga violet. Ito pala. May tanim pala tayong pipino. May pipino tayong tanim. Ayan o, naakyat na. Natanda ako, nagtanim nga pala ako ng pipino. Ayan ang mga talong niya o. May mga bunga o. Ayan o. Medyo malabo dahil maulan. Ang alam ko, nagtanim ako ng pipino dito eh. Ewan ko kung nabuhay. Tingnan natin lipos na linis at medyo dilim na. Kaya hindi natin makita. Sana sumibol yung pipino. Dahil nagtanim tayo. Mahilig tayo kasi sa pipino mga kabosi. Oh, talong oh. Ito yung maliliit na ano, haba. Yan. Ito naman yung bilog. Oh. Yan. Ito naman yung inya sasabi ko, yung talong na maliliit oh. Pagpirito ba? Ito naman yung mga kamoting natira na lumago na. Nabuhay pala yung ano, luyang dilaw kong tinanim. Mali ang nawala mga kabosi, yung tinanim kong ano, pipino. Meron pa. Ayan o, mga kabosi nyo. Hindi siya umaakyat. O hapon
Ayusin natin yan bukas. Iaakyat natin. Dali natin itong pipino. Itong ano. Ayan. Medyo dilim na eh. Ito naman bilog. So, tignan natin mga kaboss yung kabila. Lubat na yata ako. Tignan natin kasi may tinanim din ako bago umulak na ibang halaman dyan. Medyo naambon mga kabosing. Kung kailan hapon saka tayo nagbablog, pinilit lang natin talaga mga kabosing makapagan. Feeling ito ano, yung mahahaba. Meron tanim dito eh, alam ko eh. Ayan, yan mga okra oh. Ayan, okra. Ayan, sili. At ang talong na mahahaba oh. Ayan oh, lalaki. Ang tanglad, nabuhay din, at saka yung ano, ang palaya. Ito yung pipino sinasabi kong titanim ko oh, umaakyat na oh. Talagang hindi ko ito nabantayan. Itong pipino, totoo kasabay ng tanim ko sa kabila. Ayan. Meron dito mga tanim ako din sili. At kinakailangan ko din ano, maiangat itong ampalayang ito oh. Yan, medyo malabo na, dilim na mga kabosing. So, yan. Ito, medyo matanda na itong talong nito. Palagi ko bubunga pa to eh. So, kahit mga ano, papaano, may natitira pa tayong mga ano, halaman. Yung talong na maliliit. Yan. Aasikasuhin natin yan sa susunod na araw. Yan. Ang okra, tanglad. Hindi natin nakikita mga kabosing yung iba dahil medyo dilim na eh. Nagkataon nga lang na talagang ang daming bunga ng kalamansi mga kabosing oh. Ayan oh. Oh. Ang dami. Oh. Grabe ang bunga. Ah. So yan. Pasensya na kayo mga kabosing kasi nga eh, hapon na yung pag video ko at kung kailan nga ginabi parang sinikat ko talaga na makapag update ako mga na andito pa tayo mga kabosing, kaya kahit dilim na ay ano, yung sinikap po mga talong nito talagang pampirito. Dilim na itong sabang ito, bala ko sa ano patay na lang. Talagang hindi lang siya lumalaki. May sakit talaga. Itong kalamansi kong tanim na to, binili ko to eh. Maliliit ang bunga. Hindi ko lang alam kung pag inabunuhan ko yan, lalaki ba ang bunga niyan o talagang maliliit siya. Yan na eh. Tingin ko maliliit eh. Dilim na mga kabosing. Pasok tayo sa bahay. Uwi tayo. Para ambon ng ambon eh. Kunin natin yung ano, yung nakuha natin papaya. Ulan ng ulan, hindi siya tumitila. Diba? May papaya tayo kahit hapon na. At ito pala yung nakuhang bunga ng Indian dun sa tinabas ko. Ano? Kasi hindi ko alam, ang dami palang bunga oh. Yan ang panguhang buo. Indian yan mga kabosing eh. Malago lang ang dahon pero bumunga pala sila.
hindi rin namin napapansin. Yung mapapansin namin ay nanlalaglag na yung bunga at napakatamis ng Indian yan, malalaki pa. Hindi siya katulad ng ibang Indian na maliliit. Kaya nakakatuwa naman. Ako kasi acidic ako. Matakaw ako ng Indian. Kaya lang pag ang Indian, meron kasing Indian na maasim. Ina-acidic naman ako. Pero diyan hindi kasi matamis siya. Parduhan muna natin yung cake. Kahit ano. Baka may pumasok na. Hindi yung mga aso, mga pusa kasi napakasipag sa aso. Mga pusang gala. So yan mga kabosing, di ba? Gusto lang talaga makapag-update at malaman nyo na tuloy-tuloy pa rin talaga ang pag-vlog natin. Dalhin natin itong papaya sa loob. Hindi tayo makahawak dahil wala tayong camera. Mayroon akong papaya. Buhayin nga ninyo to. Hindi. Hindi, siyempre. Hindi alam sa kapitbahay. Natin dito. Dilim. Rat. Ang dilim dito ba? Magulo ang kusina mo. Yan mga kabosing at medyo malulubat tayo. Pahinga na tayo. Dilim na rin naman sa labas. Hindi naman tayo makakita sa camera. Hindi ko alam ko mga kabosing kung yung mga pinagagawa ko ay nakita eh. Ang dilim eh. Kahirap ba ng GoPro hindi mo nakikita ang sarili mo? Katulad ng mga latest na GoPro ngayon na nakikita yung kabilaan ba? Nakikita mo kung ang pangit-pangit mo na. Dito hindi eh. Talagang pakita ko yung buhay mo. Buhay mo. Yung white love. Yan na ako. So yan mga kabosing, ito yung kasama mo. Lagi kong kasama sa buhay. Ang nag-iisang white club. Kasi nga sabi ng may vertigo daw ako. Ang dami ko namang nararamdaman. Acidic, vertigo. Ang hirap ng vertigo mga kabosing. Dahil pwede kang bumagsak. Pwede kang bumagsak dito eh. Dahil merong umiikot ang tingin mo. Nung ako yung magpa-tingin ng isang araw kasi pagising ko, umiikot na. Sabi ng doktor sa akin, huwag daw akong pumikit. Antok na ako eh. Ba't mo hindi ako papipikitin kasi lalo daw akong mahihilo. Pero hindi ko sinunod. Nag-aantok ako eh. Tumulog ako. Pero siguro 4 days na lagi naman akong kinukumusta ni Kauto. Salamat ni Kauto. Shout out sa'yo na kung okay na ako. Okay naman. Nakakatuwa rin naman na si Kauto lagi akong kinukumusta dahil alam niya na na hindi tayo okay. Isang bagay na nakakatuwa sa isang tao na kahit ganun ay hindi ka nalilimutan kumustahin. Kaya ako siyempre kahit si Kauto hindi ko naman talaga kaano-anong tao ay hindi ko nalilimutan yung mga ginagawa niya, yung mga pagtrato niya sa akin. O kaya hindi ako nanghihinayang na tumulong talaga kay Kauto. Sana huwag siya magbago dahil kung magbabago siya, pwedeng maiba yung kuwang ko sa kanya. Pero habang ang kanyang ugali, yung kanilang nakikita ko sa kanya maayos, yung pamilyadong tao, laging naasikaso ang pamilya, marunong makisama, ay talagang iniidolo ko yung mga ganyang tao. So anong ating ulat? Baho. Ito talaga ang nakakapagpaiba sa akin mga kabosing. White flower. Ano kaya ang ingredients nito? Ano kaya ang ingredients nito? Dati mga kabosing siguro mga 40s na ako, 45.
ang ginagamit ko talaga mga kulon. Hindi ako mahilig sa pamango, yung mga gusto ko yung mga kulon lang. Hindi naman sa pagkano sa inyo yung mga ordinaryong kulon lang, mga bambini, yan ang mga ginagamit. Pero sa ngayon, ganito na ang aking pamango. Saka ano na ako, napilitan na akong mag-maintenance mga kabossing. Kasi yung lagi yung sinasabi sa akin. Kaya parang mula ako na mag-maintenance, parang dumaan yung katawan ko at medyo nabawasan ang timbang ko talaga. Malaking tulong naman sa akin mga kabossing. So yan, lahat tayong ginagawa dito sa bahay. Nanonood tayo ng vlog ko, tinitingnan ko yung mga vlog kong walang kakwenta-kwenta. Ayan, no? Sana pagtsagaan yung mga kabossing at sana kahit ganun lang suportahan pa rin nyo ako yung mga ilang supporters na nag-subscribe sa akin at mga viewers ko ay mag-stay tune lagi mga kabossing. Punasan mo nga to. Ito ang kanebo. Yan mga kabossing. Kaya mo yung bunso ko. Pag inutusan ko ito yung itsura. Diba? Punasan mo yan. Ayusin mo. Sige. Okay na. So ayan mga kabossing, dito tayo sa bahay. Pahinga na tayo. Dilim na kasi sa labas. Hindi rin man tayo makakapag-vlog doon. So ayan, nanonood tayo ng ng vlog ni Kanoy. Congrats muli kay Kanoy at nakagraduate siya. At pwedeng ipagmalaki ng Kapanalig team naging pangalawa siya sa mga challenger. Tapos dito tayo sa salas at kinakain natin yung ating kinuhang papaya. Medyo malambot pala mga kabossing. Malambot na. Akala ko matigas pa eh. Nood tayo ng vlog ni Kanoy. Nilinis niya yung yung lote niya, yung binili ko na huhulugan niya sa akin. Alam kong maayos yan ni Kautol dahil masipag yung taong yun. Vlog ni Kanoy. Kasama ko yung mihis kong sexy. Kain tayo mga kabossing ng ng papaya. Mga kabossing, ito talaga ang aliwan ko, yung manood ng mga vlog ng Kapanalig team. Kasi kaysa naman manood ako ng ibang mga vlog na na scripted ang ang content, dito na ako talagang sa sa talagang nangyayari sa totoong buhay. Ayan ba? Shout out ulit sa mga Kapanalig team. At natutuwa ako na naging subscriber ako. Sa totoo lang mga kabossing, kuripot din naman talaga ako. Kaya lang natutuwa ako sa kanila. Hindi ako nanghihinayang na sumuporta kahit ako isang ordinaryong tao lang. Yung mga magandang achievements na sa buhay ay kasama nila ako natutuwa na natutupad nila yung mga pangarap na. Yung mga ordinaryong tao lang yung mga kabossing. Para ding tayo lang mga kabossing na nasa bukid, gusto ng tahimik. Kaya lang mga bata pa tayo po ay medyo nag-uumpisa ng tumanda. Kain tayo ng papaya. Kasi ito mas maganda to pagka may yan tawag ba doon sa mahina ang panunaw niya. Para mas maganda yung pag pampaganda ito ng daloy ng dugo. Yung mga tinanim ko diyan kung saan ko lang nakuha. Kaya hindi naman talaga mga imported na mga pananim pag may nakita akong mga sibol yan, ililipat ko at nilalagay ko doon.
So ngayon ay umulan na. Kinakailangan nating agapan uli ang paglilinis sa gilid ng bahay. Pasensya na kayo mga kabossing, kasi ganito lang ang ating content. Sana ay pagtiyagaan niyo lang muna. Sana sa mga susunod na linggo ay makauwi tayo ng Batangas at asan niyo yung video ng bahay. Pakita ko sa inyo mga kabossing yung video ng pinapagawa kong bahay. So mula nang umpisahan yun ay isang beses ko pang nakita ng actual. Hanggang ngayon hindi na ako nakauwi dahil nga yun na wala na naman tayo sa ayos yung ating pakiramdam eh. So ito mga kabossing, medyo malabo eh. Yan. Naka-bright na ba ito? Ayan o. Play ba? So ayan o. Diba? Video po ito ng kapatid ko. Nagkaroon po ito mga kabossing ng kaunting terrace sa likod. So, hindi naman talaga ganyan ang plano ko eh. Ang plano ko kawayan lang eh. Kaso, ang dami kasing nag-a-advise na sa akin na gawin ko na daw semento. Isa pa, nahihirapan din ako sa kawayan sa amin. Walang mapanguhanan. Kaya yun, ginawa ng semento lahat. Maliit lang yan mga kabossing, pero tama lang yan sa maliit na pamilya. 2 kwarto at saka salas. Ayan o. Diba? O, diba? Taas na. May kwarto na. Medyo magalaw mga kabossing yung nagkakamera eh. Kapatid ko lang nang nag-ano niya. So ayan mga kabossing, dito lang tayo, manood tayo ng vlog ni mga Team Kapanalig. So maya maya ay hindi na nagiging mahaba itong video na to dahil gusto lang ko talaga makasingit ng isang vlog sa isang linggo. So ayan mga kabossing, siguro habang kakain lang natin ng papaya gusto ko lang i-shoutout mga kabossing yung mga nag comment sa vlog ko last vlog ko yung mga 2 weeks ago. So gusto ko lang i-shoutout ang yung mga nag-comment. Shoutout kay Sun 595, shoutout sa'yo. Shoutout kay Domingo Katindig, shoutout kay Jeremy Manalo, shoutout ng Batangas City. Kay Oshiro, sa anak ko yan sa Dubai, basta ka dyan ron. Kay Juliet Stubo, yan, shout out po sa inyo. Kay Disney Gal 338, shout out. Kay Ma'am Ellen Diploma, shout out. Kay Dragon Loop, shout out. Salamat po sa inyong pagsuporta kahit na ganun lang yung vlog natin. So syempre nakakatuwa na kahit napakasimple ay pinanonood din po ninyo yung yung vlog ko. At salamat po syempre sa Kapanalig team, kay Louie, dahil galing ito sa kanila sa mga yung mga subscriber na ito.
Yan, shout out din kay ano, kay ayan, sa anak ko, kay Rubian, kay Ma'am Evelyn Villar, shout out po sa inyo. Kay Ma'am Ellen Diploma, shout out po. Ayan. So mga kabossing, dito po natin puputulin yung ano, yung vlog ko. Sana po sa susunod na upload ko ay wag niyo po akong bitawan at sisikapin po natin na ano, makapag-upload every week. At abangan po ninyo mga kabossing, update nyo po kayo kung makaka-uwi ako this coming week sa Batangas para tingnan natin yung pinapagawa kong maliit na bahay sa Batangas para maging content place ng Kapanalig team kung sakaling may mga time sila. So ayan mga kabossing, magandang gabi at dito na po natin puputulin yung ating vlog. Salamat pong muli sa pagsama hanggang dulo ng aking video at mag-iingat kayo lagi mga kabossing. Bye bye.